So yung lesson natin is actually continuation ng ating last week discussion regarding about binomial expansion. Last time, nag-expand tayo ng mga binomials raised to certain positive integer exponent. Ngayon naman, mag-aanap tayo ng mga term without expanding a given binomial raised to a certain power. So, paano ba yung binomial expansion finding hard term? So, yan ngayon ang ating tatalakayin. So, tuturuan kita anak ng mga steps without even reciting or memorizing formulas. Ang ipapakabisado ko sa iyo is actually patterns kung paano ba ang pag-aanap ng art term ng kahit na nung binomial na ibibigay during the examination. So, nag-prepare ako ng example, x plus y raised to the fourth power. Bibigyan kita ng sample, anak, and then simultaneously, meron ako sa iyong itatanong. Halimbawa, aanapin ko dito ang third term ng x plus y raised to the fourth power. So, I've been looking for the third term of our given binomial raised to the fourth power or power of 4. So, ang gagawin ko lang, anak, is ganito. Equal, mag-create lang ako ng underline. Okay? Kung yung exponent na nakikita natin sa ating binomial, ano ba yung exponent natin, anak? Ano ba yung exponent 4 natin? po, sir. 4 po. So, sa taas, definitely, I will write 4. Pero may symbol na factorial. Can you follow, anak? Susundan mo ba? 4 Opo, sir. factorial. Okay. Opo. Kunwari lang sa baba, maglalagay pa ako ng isang binomial expansion. X plus y raised to the third power na lang, anak, no? Ipinapaanap ko kunwari ang second term. Second term. If I will write an equal sign and an underline, ano yung susulat ko sa taas? Yung 3 po, 3 factorial. 3 factorial. So, you're doing great. Now, tingnan mo, anak, no? Sabay tayo dyan, eh. Ang ipinapaanap, third term. Dahil pangatlo yan, magle-less ako ng 1, second. Tama? Tama? Opo. Okay. Dahil 3 or Opo, third sir. term ang hinahanap, magbabawas ako ng isa, ang isusulat ko dito is 2 factorial. Okay. Ikaw naman, anak, kung second term ang hinahanap, anong susulat ko sa baba? 1 factorial po. 1 factorial. Okay, you're doing great. Ang kakulangan ng dalawa sa 4, kasi 4 factorial lang nasa taas eh, 4 din yung exponent natin. Ilan ang kakulangan ng dalawa sa 4? Bali 2 po, sir. 2 factorial din. Bali 2 po. Okay. Ikaw, anong susulat ko dito? Sa baba po, 3 factorial. Hindi, dito. After, di ba 1 ito? Anong kakulangan ng 1 Opo. sa 3? 2. 2 factorial nun, anak. No? Nag-guess mo siya? Nag-guess mo yung logic, yung Opo, sir. pattern? Okay, so nag-guess Opo, mo sir. yung pattern. Okay, balikan ko yung sa taas, ano? Halimbawa, dito sa taas, yan. Dito tayo, no? Dito yung concentration. Ipinapahanap ko ang fourth term. Okay, balikan natin, no? So, ayusin ko lang yung pagkakasulat. So, fourth term ang ipinapahanap dito, kunwari. Fourth term. Now, if I'm looking for the value of the fourth term, and if I will write an equal symbol and underline,
Anong susulat ko sa taas? Po, ano po? 4. 4 factorial. Anong susulat ko sa baba? Wait lang po, sir. Wait lang po. 3. 3 factorial. Okay, very good. Ilan ang kakulangan ng 3 sa 4? Isa po. Which means, 1 I will write factorial. 1 factorial. Nagigets mo siya, anak? Nagigets mo? Opo, sir. Okay. Understood po. Now, Opo. ang mga variables ng x plus y raised to the 4th power are x and y. If we're going to multiply them, we're going to have a product of x and y. Guess mo siya, anak? Iduduktong ko. Opo, sir. Ang mga nasa ibaba, parehong 2, di ba? Nagkataon Opo, lang na sir. parehong 2 yan. Pero yung last na 2, ito yung magiging exponent ng x. Yung unang 2, yun naman ang magiging exponent ng y. Magkakaroon lang twisting. Okay, anak, no? Now, if I will write x and y here, ano ang exponent ng x? X2, Y2 po. Hindi, anong exponent ng x dito? Katulad ng ginawa Ay, natin dyan po. kanina. Yes, anong exponent ng x dito? 3. 3 po. Diba magkakaroon ng twisting? Ulitin ko, anak, no? 3 po, sir. Ulitin ko muna. Listen, anak, no? Okay, erase ko muna yung Opo. nasa baba, no? Ganito yan. Balikan ko yung explanation. Burahin ko uli yung mga exponent nito. Okay, ganito yan. Nakikita natin, parehong 2 yung nasa baba. Tama? Opo, sir. Yung 2 na nasa dulo, nakikita mo ba ginuguhitan ko? Opo, Yan. sir. Yung 2 na yan ang magiging exponent dito. Yung unang 2 naman na nakasulat, yun ang magiging exponent ng y. Kumbaga, nagkabaliktad sila. Okay? Opo. Now, kung pupunta tayo dito, anong magiging exponent ng x? 1 po. Okay, you're doing great. That's good. So, I will write 1. Kailangan pa po bang sulat pag 1? Yes, anak. Kahit hindi na. Pero susulat ko pa rin para klaro. Eh dito, yung y, ano exponent? 3 po. Okay, you're doing great. Now, x and y din ang nandirito, anak, no? If I will write x and y, what will be the exponent of my x here? X2, Y1. Okay, very good. Now, magdadagdag pa ako dito, no? Kunwari, inaanap ko is the second term. Okay, sa taas, ano? Second term. Hindi muna tayo mako-compute. Ano muna tayo? Conceptualization muna tayo. Now, if I will write another line symbol here, what will I write at the top? Numerator. Four po. 4 factorial. Since second term ang ipinapaanap, anong isusulat ko sa baba? Two po. Di ba second yan? Lagi tayo nagbabawas ng isa, di ba, anak? Ano susulat ko sa baba? Ayaw po. 3. Nagbawas ka ng isa sa dalawa, ilan ang matitira? Ay, isa po. Isa po, sir. Okay, anak. Okay, focus ka lang. Ilan ang kakulangan ng isa sa 4? Dito. 3 po, sir. 3. Now, if I will write x and y here, dahil x and y yung mga variables, anong exponent ng x? X3, Y1. Okay. Now, let me erase everything, anak, no? Buburin ko muna silang lahat. Conceptualization muna tayo. Buburin ko sila lahat, ano? Okay, magtatanong ako sa iyo ngayon. Okay, make sure you are really listening, anak, no? Buburin ko yung mga yan. Opo. Okay, same given. Okay. Okay, erase ko muna para clear yung ano natin. Paghanap ng art term ngayon ang ating focus. Now, if I will ask you to solve for the n term, which is actually,
Okay, third term tayo. Sige, fourth term naman. Fourth term ang ilalagay ko. Burin ko muna. So, kunwari naisip ko is fourth term. So, let us solve for the fourth term. In this given problem. Now, if I will write, actually, you always write this. Equal underline. Ano susulat ko sa taas? 1 po. 0. No, what will I write with the denominator, with the numerator, anak? Ayaw po. 4. For what? For? Factorial. Real, okay. Pangapat ang inaanap, anak. Focus ka lang, ano? Pangapat ang inaanap. Paano susulat ko dito? 1. Anak? Fourth term. Ay. Ano po? 4. 4 din po, sir. Bakit 4? Wait lang po, sir. Nalito ako. 0 po. Okay, anak. Repeat natin, ano? No? Makinig kang maigi, no? Anak, focus ka lang kasi. Okay. Expand x plus y raised to the 4. Ang unang gagawin ko, anak, makinig ka sa explanation ni sir, anak, no? Equal. Underline, then. Dahil 4 ang exponent dito, ano man ang susulat ko sa taas, sumusunod sa exponent ng ating given. So, I'll write 4 factorial. But since ang pinapahanap ko is the fourth term, you listen to this, anak, no? Fourth term. Ang apat, kapag binawasan ko ng isa, ilan na lang? Po. Ang apat, kapag binawasan ko ng isa, kasi fourth term ang hinahanap natin, kaya apat, babawasan ko ng isa, ilan na lang? 3 po. 3 factorial. Yan, yun ang susulat mo dito. Okay. That was the second step. Ang third step, ilan ang kakulangan ng 3 sa 4? Isa po. 1 factorial. 1 factorial. Ngayon. So nakikita mo yung mga variables, simumultiply natin. X, Y ang product. Anong exponent ng X ngayon? Ang exponent ng X, manggagaling sa uli. X1, Y3. Okay. So, repeat natin, anak, no? So, let me 1. repeat the process. So, Y3. okay, let me repeat the process again. Alam mo na siya, anak? Naintindihan mo siya? Guess mo na? Okay. I'll ask you again. Opo, sir. Ang iaanap Opo. ang tatanong ko naman is second term. Okay. Second term. I'll write an equal sign and an underline here. What will I write with the numerator? 4. 4 factorial. Factorial. Okay, very good. Anong susulat ko sa baba? 2 factorial. I-recall mo yung usapan natin kanina? Pangilang term ang inaanap, anak? Second po. Anong gagawin ko sa second term? Di ba pangalawa yon? Ano bang ginagawa ko lagi? Nagbabawas ba ako o nagdadagdag? Nagbabawas po. Kapag binawasan ko ng isa, ang 2, ilan na lang? 3 po. Anak, kapag binawasan ko ng isa, ang 2, ilan na lang? Ay, 1 po. 1 po. 1. 1 factorial. Okay, anak, no? Ilan ang kulang ng isa sa 4? Makinig kang maigi, anak. Ilan ang kulang ng isa sa 4? 3 po, sir. 3 factorial. 3. Okay, factorial. So, x and y, kapag binag-multiply ko, ang product is xy. Anong magiging exponent ng x? X3, Y1. Y1, okay. Erase ko uli yan, anak, no? Okay, iniikot lang natin. Okay, intindihin mo maigi yung process, anak. Tandaan mo maigi. Okay. Halimbawa, ang hanapin ko dito, anak. Okay, makinig, ha? Third term. Okay, fourth na ang hanapin natin. Fourth term. Erase ko siya uli, anak, no? Tandaan mo yung pattern. Anyway, ganyan talaga kapag nag-aaral. Fourth term. Okay, focus ka sa fourth term, anak, no? Saka sa problem natin.
Nasanay muna kita dyan. Ayan. Ito yung problem, ano? Equal, undersign. Underscore, underline. Ano yung sa taas? Nasusulat ko. 4 factorial po. Okay, very good. Anong susulat ko sa 4 denominator? factorial po. Sa taas yan, anak. Ano sa 3 denominator? factorial po. And then, ano yung susunod? 1 factorial po. Okay. So, ano ang product ng x and y? Di ba xy? Tama? X1, Y3. Okay. Very good. Opo, X1, Y3. Okay, magsusulat pa ako ng isa, no? Alimbawa, ito yung given. Pwede natin sagutin yung sa taas. X plus y raised to 7. O, kunwari lang, no? Taasan pa natin. Gawin ko lang 8. Yung number. Bata ko yung number. Let me write 8. Yan. Okay. I am asking you to solve for the 6th term. 6th term, anak, no? Hindi ka maigi. 6th term. Wala pa tayo sa mga signs. Simplified muna yung ginagawa natin. Okay, equal, underline. Ano yung susunod kong numero sa taas? 8 factorial po, sir. 8 factorial. Sa baba? Sa baba po, 5. And then, yung kakulangan nila? 3 po. Okay, very good. Now, x and y. Anong exponent ng x? X3, Y5. Okay. Paltang kuli, anak, no? Okay, tumama ka dito. Okay, paltang kuli yung given. Diyan muna yung practice. Paltang ko yung given. O, halimbawa, ito naman. Practicein mo muna, anak. X plus y raised to 5 naman tayo. Okay, 5 raised to the 5th power. And I'm asking you to solve for the 4th term. 4th term. Susulat ko uli yung equal symbol and then underline. Ano yung susulat ko sa taas? 5 factorial po. Okay, you're doing great. Ano susulat ko sa baba? 3 factorial po. And then next? Tapos po yung kulang nila 2. Okay, you're doing great. And Tapos then? po yung kulang nila 2. Ano yung exponent ng x? X2, Y3. Okay. Nakuha mo na siya, anak. Nagigets mo na. Isa pang routine. Para makabisado mo ng gusto. And then magsusolve na tayo. Isa pa. Magbabigay pa ako ng isang halimbawa. Yan kasi yung pinaka-importante, yung pundasyon, yung beginning, yung conceptualization, anak, no? Kasi kung di mo alam yung simula, walang direksyon yung gagawin natin. So, x plus y, taasan ko, gawin ko ng 9. Okay. And we are about to solve for the, kunwari, the 6th term. 6th term, anak, no? 6th term. Tandaan mo siya. Now, if I will write again an equal symbol and an underline symbol for our fraction, what will then be our numerator sa taas? 9 factorial. And then sa baba, sa denominator will be? 5 factorial, 4 factorial. Okay, very good. Nakakabisado mo siya. And then, x and y, what will be the exponent of x? X4, Y5. Okay, you got it correct. Guess mo na siya? Opo, sir. Okay, so ngayon, pwede na tayong mag-level up sa ating process. Ito na natin yung pagsagot ngayon. Okay. Ulitin ko sa taas, ano? Muburahin ko uli lahat. And then, i-continue na natin hanggang sa computation. Given this problem, kunwari ang pinapahanap ko, again, anak, no? 4th term. Okay, 4th term tayo. Ulitin natin mula sa simula. Back to the basic tayo. 4th term. If I will write, balitan ko yung ink color para mas klaro, black yan. Equal. Anong susulat ko sa taas? Sa taas po. Yes. 4 factorial. And then, opo, 4 factorial. Tama. Sa baba, huwag kang malilito. 3 factorial po. And then?
1 factorial. Yan. Then x, y. Anong exponent ng x? X1, Y3. Okay. Ang ibig sabihin ng 4 factorial, anak, is 4 times 3 times 2 times 1. Times 1. Ang ibig sabihin naman ng 3 factorial, sige nga, 3 factorial is? 3 times 2 times 1. And then ang 1 factorial, 1 pa rin. 1. Okay, 1 pa rin, anak, no? And then, kokopin lang natin yung mga yan. Yung x, y cube. Kahit hindi ko na isulat yung 1 sa taas, automatic may 1 na yan. Okay? Okay. Cancellation tayo. Ano yung parehong meron sa taas at ibaba ng ating fraction? 3 po, tsaka 1. 3 at saka 1. Meron pa bang makaparehas? Pati po 2. 2. Ano yung natira sa taas? 4. 4 po, tsaka 1. Sa baba, Bali 4 lang yan po. Okay, x, y cube. So, ang sagot natin is 4 4xy cube. Y cube. Yan ang ating final answer na inaanap na fourth term kapag ito ay ating in-expand. Nag-guess mo ba, anak? Nag-guess mo? Opo, sir. Okay, subukan kita Opo. ngayon. May papel ka bang hawak? Wala po eh. Okay, dictate mo na lang yung gagawin ko, anak, no? Sige, mag-solve pa tayo. I-next slide ko lang siya para di pa problem naman. Baguhin ko yung given. Hindi yan. Palitan ko muna. Yan. Okay? What if I'm asking you to solve for the second term? Okay, anak, no? Second term tayo. Mga simple muna yung gagawin natin. Ayaw kong biglayin kita. Yan. Second term. If I will solve for the second term, what will I write with the numerator? 8 factorial. Okay, that's it. Correct. Denominator? Excuse? Wait lang po, nalito ako. 1. 1 factorial. And then? 7. Okay, you're doing great. And then? X, Y. Anong exponent ng X? X7, Y1. Okay, very good. And then, simplify natin. Ano bang ibig sabihin ng 8 factorial, anak? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, 8 times 7. So, pagtsagaan natin isulat. Times 6. Opo. Times, teka lang, anak, no? Nag-aano yung mouse ko. Burin ko muna, anak. Times 6. Times 5. Times 4. Times 3. Times 2. And 1. And then with our denominator, 1 factorial is 1 pa rin, tama? 1. Opo. How about 7 factorial? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, correct. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1. and 1. Then, copyin mo lang yon. X to the 7, Y. Ano yung mga Y to pwede the- cancelin ngayon? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so lahat ng mga yan, cancel. Ano na lang natira sa taas? 8, Sa baba? 1. 8, X7, Y. Okay, so ang sagot natin is 8, 8, X7, Y. 7, and Y. Nakuha mo ba siya, anak? Naintindihan mo ba? Nag-guess mo ba yung diskarte? Opo, sir. Understood na po. Okay, palitan natin yung... Opo, sir. Okay, let me ask you another question.
Okay, this is the question, anak, no? What if naman kung ito ipapaanap ko? I'm asking you to solve for the fourth term. Okay, what do you think will be the fourth term? Anong gagawin ko, anak? Sa taas? 8 factorial. Tapos? 8 factorial. 3 Then? factorial. And then? 5 factorial. And then? X? X 5. And then? Y3. Y3. Okay, we simplify. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, very good. 8, 7, 6, 5. Sulat muna natin. 4. Nasusundan mo na siya, Julius, anak, no? Nagigets mo na siya. Opo. 2 and 1. And then yung 3 factorial. 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, very 3, good. 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, nakakabisado mo na siya. 5, 4, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Okay. And then the right natin, x to the 5, y cube. Ano yung mga pwede kong cancelain? 5, 4, 3, 2, 1. Yan. Cancelain ko na lahat yan. Anong product ng 3 and 2 sa baba? 6. 6. So, cancel ko na kasi 3 times 2 is 6. Alisin ko na, no? Cancel. Meron bang 6 sa taas? Opo. Cancelain ko na rin. Meron po. Ano na lang? 8 times 7 is? 8 times 7. Wait lang po, sir. 56. So, we have 56. Then, x to the 5. 56. X to the 5, y to the third. Yan ang ating final answer. Ibig sabihin, yan ang ating fourth term. Guess mo ba, anak? Opo. Klarong-klaro ba yung Opo, sir. diskusyon natin? Naintindihan mo talaga siya. Okay. Isa pang Klaro halimbawa. po, sir. Isa pa, anak, na, subukan pa natin. Opo, sir. Okay. What if kung hanapin naman natin ngayon is, let's try natin, anak, na yung third term naman tayo. Third term. Okay. I-dictate mo sa akin ang gagawin ko, anak. Anong gagawin ko? 8 factorial, 3 factorial, 5 factorial. Huwag magmadali. Huwag magmadali. Ay, 8 8 factorial, 2 factorial. Okay. 8 factorial, 2 factorial, 6 factorial. Okay, very good. Then x? X6, Y2. Okay, very good. You're doing great. And then what will I do next with the numerator? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ibig sabihin nakakaya mo pala siya, anak. Sabi sa iyo, huwag ka lang magmadali. Makakabisado mo yan. Kasi pattern. Merong system. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Walang imposible, di ba? Okay, Opo. how about 2 factorial? 2, 1. Ikaw mismo, nadidiscover mo yung self mo, anak niya, natututo ka. 6 factorial is? May nakulang tayo dito. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nakakabisado mo na siya. Okay. Kaya mo pala. Di ba? Kaya mo pala. 2 and 1. Pagsisikap lang talaga at tsaka-tsaga. X to the 6, Y square. Yan. Ano yung mga pwede kong cancelain ngayon, anak? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, cancelain natin. Anong product ng 8 and 7? 56 po. Anong product ng 2 at saka 1 sa baba? 2 po. Tapos po i-divide. Okay, x to the 6, y square. Anong sagot? 28, 8, 6. Ay, 28, x6, y2. Okay. Now, naintindihan mo na ba kung paano paghahanap ng art term? Opo, sir. Klaro. Klaro po, sir. So, next session natin, iba naman yung tatalakayin natin. We will be proceeding to
progressions. Guess mo siya, anak? Di pa tayo tapos ng Opo. progression, tama? Opo, sir. So, progression tayo. So, we'll be Opo. starting with the arithmetic progression. Lahat ng mga mathematics mo na pang grade 12, tatalakayin natin. O kung gusto mo, mag-calculus na tayo. May experience ka na ba sa calculus o wala pa? Pag-isipan ko po. Okay, sabihan mo Pag-isipan ko po. Progression muna tayo pala, anak, no? O, progression na muna. Sige, yun muna tatalakayin natin next meeting. Okay. Opo. Klaro ba yung discussion ko sa iyo, anak? Klaro ba? Julius, anak, malinaw ba? Opo, klaro po, sir. Okay. So, Malinaw po, practicein sir. mo lang yung mga ginawa natin ngayon and definitely matututo ka sigurado, anak. Okay? Hello, Julius. Pakita ka muna. So, kailan yung next session natin? Opo. Monday? Free ka ng Monday? Next week po. O, Monday nga. Opo, free po. O, sige, anak. Thank you and God bless, anak. Pag-aralan mo maigi yung mga videos natin. Salamat and God bless you.